pwede po bang batiin mo po muna yung katabi mo ng isang magandang umaga, kapatid. Come on, yung may magandang smile naman dyan. Kung maaari, pwede mo siyang tapikin. Good morning, kapatid. Ganon, yung may energy naman po. Sige. Hallelujah. Lahat po ng handa na ulit magpuri sa ating Panginoon. Pwede po bang bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon? Yes, Lord. Some say you were
gusto ko lang po sabihin na alam ko po na hindi po maganda yung nangyari sa buhay ng bawat isa ngayong week na ito. Marami pong nawala, marami pong nasira dahil po sa bagyo. Amen. Pero naniniwala po ako na hindi po ito magiging dahilan upang hindi po tayo magpuri sa ating Panginoon. Sabi po sa salita niya sa Philippians chapter 3 verse 1, "No matter what may happen, brothers and sisters, rejoice in the Lord always." Kaya ngayong umagang ito, magagalak tayong ipagsigawan ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Magagalak po tayong ipagsigawan ang pagmamahal ng Diyos sa buhay natin. Amen. At higit po sa lahat, magagalak po tayong ipagsigawan at itaas ang pangalan ni Jesus ngayong araw na ito. Kaya kung handa na po tayong magpuri, pwede po bang ipikit natin ang ating mga mata at patuloy po nating damhin ang presensya ng Diyos sa araw na ito. My Savior,
kalagitnaan, maging sa aming mga buhay. And we will shout your goodness, we will shout your greatness, hindi lamang po sa lugar na ito, kundi sa buong mundo, in the mighty name of Jesus. And Father God, I pray sa araw pong ito, hayaan niyo po na maipagkatiwala po namin sa inyo ang aming gawain ito in the mighty name of Jesus. Ang patuloy na pagkilos ng banal na Espiritu ang siya po namin hinihingi sa aming kalagitnaan, maging sa buhay po ng bawat isa at sa lahat po ng nanonood online in the mighty name of Jesus. And let all your words, Father God, na aming maririnig sa umagang ito ay magkaroon ng dobleng kapangyarihan sa aming mga buhay. Nang sa gayon ito po ay magrema sa amin, tumubo sa aming mga buhay, Father God. At ito po, Father God, ay aming malakaran bawat araw. In the mighty name of Jesus. And Father God, I also pray sa iyong tagapagsalita sa umagang ito, hayaan niyo po na ang nais lamang ninyo ang siyang kanyang masambit. Your anointing be upon him today in the mighty name of Jesus. And Father God, lahat ng salita na mamumutawi sa kanyang labi ito, Father God, ay may kapangyarihan na Father God, papasok at papasukin ang aming kaibuturan ng aming mga puso. At ito, Father God, ay hindi po mawawalan ng kabuluhan in the mighty name of Jesus. Banal na Espiritu, patuloy kang kumilos, maging sa buhay ng bawat kasama po namin na wala pa sa lugar na ito. Hayaan nyo, aming Ama, ng pag-iingat nyo, ang siyang patuloy na maranasan po nila. Makakasama po namin sila sa pagpupuri sa iyo, sa pagbibigay ng pasasalamat sa iyo, sa pakikinig ng salita mo, in Jesus' name. Father God, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat at inaangkin na po namin ang katagumpayan ng serbisyong ito, in Jesus' name. Father God, we give you all the glory, honor, praises, and adoration with thanksgiving. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Sige po, bago po tayo tuluyang umupo, pwede po bang tayo ay lumibot muna at i-welcome po natin ang bawat isa?
Praise God. Pwede ba natin bigyan ng malakas na palakpak ating Diyos na buhay? Yung malakas na palakpak para sa ating Panginoon na may kasama sigaw na Hallelujah! Come on, shout Hallelujah! God is good. And all the time, praise God. Sabihin mo sa iyong katabi, ako yung nagagalak at nakasama kita ngayon. O, sa kabila naman, ako yung nagagalak at nakasama din kita ngayon. Lahat nga po na nagagalak, pumalakpak na malakas sa ating Panginoon. Praise God. Yan. Before nga ako magpatuloy, pwede bang kausapin mo yung katabi mo? Pwede bang makinig ka muna? Huwag kang kalabit ng kalabit. Huwag kang kwento ng kwento. Parang mas pinapakinggan nyo pa yung preaching ng katabi nyo kaysa aking tinuturo dito sa unahan. Sino ba yung, pag may nagsalita dyan, papuntahin nyo dito sa unahan na siya mag-pre-preach. Baka siya ang mag-pre-preach ngayon eh. Mali lang yata yung nakaschedule. Iwasan ninyong makipagkwentuhan kung maaari lang. Okay? Hindi naman siguro mahalaga yung sasabihin ninyo sa isa't isa. Wala naman sigurong halaga yung mga sasabihin ninyo. Huwag kayong magbulungan, huwag kayong magkalabitan, huwag kayong mag-cellphone. Nandito tayo para makinig ng salita ng Diyos. At pakiusap ko lang, sabi ko nga sa inyo, tingin kayo sa akin lahat, ito lang, reminder ko lang, kahit wag nyo nang igalang yung salita ko, ang igalang na lang ninyo yung salita ng Diyos. Maaari ba yon? Kahit wag nyo na lang mga akong igalang, ang igalang na lang ninyo yung presensya ng Diyos. Maaari ba yon? Ang pinag-uusapan natin ngayon ay salita ng Diyos, kaya please lamang makinig kayong mabuti. Okay? At ito'y para sa ating lahat. Amen po ba? Ano ating pinag-aaralan? No turning back. Tulad ng sinasabi ko kanina, sa ating journey bilang Kristiyano, hindi to smooth sailing lang. Okay? Hindi to plain lang. Makakaranas ka ng problema at pagsubok. Pero maraming mga Kristiyano, nung nakaranas ng problema at pagsubok, pinili nilang bumalik sa dati. Sino sa inyo dito, nakapag-isip ka na, mabuti pa yung buhay ko dati? Nung hindi pa ako Kristiyano, ang ganda-ganda, marami akong kaibigan, nagagawa ko ang gusto ko. Pero nung naging Kristiyano na ako, ano ba naman yan? Ang daming problema. Tapos ang dami pang bawal. Yan. Na-experience niyo ba yan? Parang mas maganda yan dati kong buhay. Balik na lang kaya ako sa dati kong buhay. At ganun ang naisip ng mga Israelita during that time. Sa kabila ng lahat ng ginawa ng Panginoon sa kanila, na-experience nila na masabi na babalik na lamang sila sa Ehipto. Okay? Nangako ang Diyos ng buhay na walang hanggan sa atin. Kaligtasan. At para iyon sa atin, At para makamtan natin ito, kailangan lamang tayong magpatuloy sa ating takbuhin. Tandaan natin, ang journey na tinatahak natin bilang isang individual ay hindi madali. Amen? Hindi madali. Kasi, hindi ipinangako ng Panginoon na kapag naging Kristiyano ka, mawawalan ka ng problema. Mali kasi ang interpretation ng ibang mga tao. Ano ba naman yan? Nung ako'y naging Kristiyano, mas dumami yata ang problema ko. Hindi. May problema pa rin naman kahit ikaw ay maging Kristiyano at maging disciple. Ang kaibahan lang, may problema ka, kasama mo si Lord. Nung hindi ka Kristiyano, may problema ka, mag-isa mo lang. Or, may mga kasama ka, mga hindi naman nakakatulong talaga sa'yo. Okay? Kaya, wag na nating piliin pang tumalikod sa Panginoon. Bakit? Kasi may consequences ang pagtalikod sa Diyos. Consequences when we turn away from God and do not continue in the race. Number 1, we will fall out of God's divine covering. Okay? We will fall out of God's divine covering. In Numbers chapter 14 verse 41 up to 42, sabi dito, ngunit sinabi ni Moses, bakit sinuway ninyo ang utos ng Panginoon na bumalik sa disyerto? Hindi kayo magtatagumpay. Huwag kayong lalakad dahil hindi kayo sasamahan ng Panginoon at matatalo lang kayo ng inyong mga kaaway. Okay? Take note of this. Kung ikaw ay nakakaranas na ng biyaya ng Lord sa iyong buhay, huwag ka nang bumalik sa disyerto. Sabi mo nga sa iyong katabi, huwag ka nang bumalik sa disyerto. Pastor, wala naman pong disyerto dito. Yung disyerto ay sumisimbolo yan sa iyong lumang pamumuhay.
Ano sabi ng Biblia? Ang taong nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao, sila ay bago na. So huwag ka nang babalik sa disyerto ng buhay mo. Huwag ka nang babalik sa lumang buhay mo. Bakit? Hindi ka sasamahan ng Diyos. Amen? Huwag nating i-quote yung verse na hindi ka iiwan at hindi ka pababayaan ng Diyos. Sa palagay mo, sasamahan ka pa rin ng Diyos kahit mali na yung ginagawa mo? Sa palagay mo, sasamahan ka pa rin ng Diyos kahit mali na yung tinatahak mo? Hindi. Once na tumalikod ka sa Panginoon, mawawala ang covering ng Diyos sa iyo. Amen? Tignan niyo to. Dahil matigas ang ulo ng mga Israelita, sa Numbers chapter 14 verse 44 to 45, ngunit nagpatuloy pa rin sila kahit wala sa kanila ang kaba ng tipan at hindi nila kasama si Moses. Ito yung time na yung presence ni Lord ay wala sa mga Israelita. At ang problema nito, hindi rin nila kasama ang kanilang leader. Alam niyo yung kumikilos ng walang pahintulot ng kanilang leader, magiging pangit ang kahihinatnan. Amen? Akala kasi nila kaya na nila. Akala kasi nila spiritually matured na sila. Kaya ko na to. Ano nangyari? Sinalakay nga sila ng mga Amalekita at mga Kanineyo na naninirahan sa kaburulan. Tinalo sila ng mga ito at tinugis sila hanggang sa Horma. Birin niyo yun? Confident na confident sila na kapag tumalikod sila sa Diyos, mananalo pa rin sila. Pero hindi nila napansin na nawala na ang covering ng Diyos sa kanilang buhay. Take note of this. Ikaw, kung seryoso ka sa paglakad mo bilang isang Kristiyano, makaka-experience ka ng problema at pagsubok. Pero wag na wag mong iisiping tumalikod sa Diyos. Kasi yung may experience mong pagsubok, kasama mo si Lord. Pero once na tumalikod ka sa Panginoon, yung may experience mong pagsubok, hindi mo nakasama si Lord. Wala na yung covering ng Diyos sa iyo. Okay? Ano yung lesson na makikita natin sa verse na ito? Kapag tumalikod ka sa Diyos, hindi ka sasamahan ng Diyos. You will be defeated. Sa laban ng iyong buhay, kapag tumalikod ka sa Diyos, ikaw ay laging talo. Mukhang panalo, pero talo. Sino sa inyo dito, naranasan mong panalo ka, pero sa puso mo ramdam mong talo ka? Walang satisfaction. Walang fulfillment. Bakit? Baka tumalikod ka sa Diyos. And letter B, kapag tumalikod ka sa Diyos, your life will be endangered. Kapag tumalikod ka sa Panginoon, ang buhay mo ay palaging nasa panganib. Amen? Amen ba? Sa aklat ng Hebrews chapter 10 verse 38 up to 39, sabi ng Biblia, basahin nga natin lahat. 1, 2, 3, go. Ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pananampalataya. Ngunit kung tumalikod siya sa akin, hindi ko na siya kalulugdan. Napakalinaw, ano? Ngunit kung tumalikod siya sa akin, sabi ng Diyos, hindi ko na siya kalulugdan. Sino sa inyo dito gusto mo kalugdan ka ng Panginoon? Huwag kang tatalikod. Sabi mo nga sa iyong katabi, no turning back. Amen? Sabi dito, ngunit hindi kayo, in verse 39, ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod sa Diyos at napapahamak, kundi sa mga sumasampalataya at naliligtas. Amen? Sino sa inyo dito ang sumasampalataya sa Diyos? Taas nga ang kamay, yung isa pang kamay at pumalakpak sa ating Panginoon. Ano pa yung consequences kapag tayo ay tumalikod sa Diyos? Number 2, your life will be filled with darkness. Ang buhay mo ay mapupuno ng kadiliman. John chapter 12 verse 35, sinabi ni Jesus sa kanila, kaunting panahon na lamang ninyong makakasamang ilaw. Lumakad kayo habang kasama pa ninyong ilaw upang hindi kayo abutan ng dilim. Hindi alam ng lumalakad sa dilim kung saan siya pupunta. Nung nakilala natin si Jesus, nasumpungan natin ang liwanag at nakawala tayo sa kapangyarihan ng dilim.
Subalit kapag tayo ay tumalikod at bumalik sa dating buhay, mas lalong magiging madilim ang buhay natin. Walang pag-asa sa buhay at walang direksyon ng buhay. Take note of this. Kapag ikaw ay nasa kadiliman, walang direksyon ng iyong buhay. Nagigets ba natin? Kapag pinatay ang ilaw dito at hindi mo kabisado yung daan dito, sigurado ako magkakabanggaan tayo. Amen? Amen ba? Sigurado magkakabanggaan tayo. Kapag nasa isang madilim kang lugar, hindi mo makikita kung nasaan yung daan palabas. Amen? Ganon din sa buhay natin. Kapag tayo ay tumalikod sa Diyos, nagiging madilim ang ating buhay. Kahit nandyan na yung pagpapala, hindi mo makuha kasi madilim, hindi mo makita. Kahit napakaganda ng inihanda ng Diyos para sa iyo, hindi mo mapuntahan kasi ikaw ay nasa kadiliman. That is the consequences kapag ikaw ay tumalikod sa Diyos. Sabihin mo nga sa iyong katabi, huwag ka nang tatalikod sa Diyos. Tapikin mo ang katabi mo, sabi mo, huwag ka nang tatalikod sa Diyos. Kung ayaw mong lumakad sa kadiliman, manatili ka sa Diyos. Amen? Manatili tayo sa lakbayin. Alam niyo, kung ikaw ay babalik sa dati, paano na lamang kung nasa gitna na tayo ng journey? Parang ganito yan. Bigyan ko example. Router, punta nga dito, Router. Zion, punta ka dito. Yan. Dito ka Zion, dito ka Router. Yan, diyan ka lang. Sige, diyan ka lang. Harap ka sa kanila. Ikaw dito ka. Harap ka sa kanila. Yan. Okay. Alam niyo, for example, ito yung past ko. Ito yung, hindi Pasko ha. Ito yung aking nakaraan. Ito yung aking future. Maganda yung inihanda ng Diyos sa akin sa future. At andito ako. Makinig kayo mabuti, tingin sa akin lahat. May two choices ako. Bumalik sa nakaraan o magpatuloy sa hinaharap. Kung mapapansin ninyo, most of the time, nasa kalagitnaan tayo ng ating nakaraan at ng ating future. Yung paghakbang ko papunta sa aking nakaraan ay katumbas lamang ng paghakbang ko sana papunta sa aking hinaharap. Kumbaga, ito yung inihanda ni Lord para sa akin, pero maraming mga Kristiyano pinipili si Router, yung nakaraan. Tama? Bakit? Akala mo mas mapapadali ang buhay mo kapag bumalik ka sa dati mong kalagayan. Na ginagawa yung masama, ginagawa yung mali, ginagawa yung kasalanan. Nagigets ba natin? Tira nyo ha, yung distansya ko sa nakaraan at yung distansya ko sa hinaharap ay almost magkaparehas lang. At kung matalino kang tao, ang pipiliin mo ay humakbang paharap. Kasi ang paa natin ay nakadisenyo para humakbang paharap. Sino sa inyo dito, ang paa niya nakabaliktad? Diba? Ang paa natin nakaganyan. Which means, ang ibig sabihin nito, ito'y nakadisenyo na dapat tayo ay lalakad paharap. Kung ang paa natin ay nakaganon, ibig sabihin, palikod tayo. Ito, makinig kayo mabuti. Kapag tumalikod ka sa Panginoon, ang buhay mo ay magkakaroon ng matinding kadiliman. At kapag nagpatuloy ka naman sa journey na tinatahak mo, although may mga bato dyan, although may mga challenges sa buhay, problems sa buhay, makikita mo yan kasi may liwanag. Kaya mong iwasan, kaya mong i-overcome. Bakit? May liwanag eh. Dito, wala. Puro kadiliman. Kaya madalas, babagsak ka. Madalas, mawawalan ka ng pag-asa. Madalas, mag-fail ka. Bakit? Mas pinili mong tumalikod sa Diyos. Amen? Naunawaan ba natin? Sige, makakaupo na kayo. Kaya guys, wag na wag nating hahayaang manatili tayo
sa ganitong sitwasyon na pinipili natin ang tumalikod sa Diyos. Sabihin nga natin lahat, no turning back. Sabihin natin lahat, I have decided to follow Jesus. No turning back. Makinig kayo mabuti dito. Alam niyo ba, turning away from God is a form of wickedness. Tagalogin ko, ang pagtalikod sa Diyos ay isang form or isang, isang form. Sige, form na lang. Hindi ko maisip. Form. Ano yung form? Ano Tagalog sa form? Isang anyo. Yan. Ang pagtalikod sa Diyos ay isang anyo ng kasamaan. Yung mas pinipili mo yung masamang barkada kaysa mabuting barkada. Mas pinipili mo yung mga barkada na inilalayo ka sa Diyos at inilalapit ka sa mga masamang gawain kaysa sa barkada na inilalapit ka sa Diyos. Mas pinipili mo yung gawain sa mundo kaysa gawain sa Diyos. Alam niyo, napakapalad ninyo kapag may nag-imbita sa inyong sumimba. Yung mga taong nag-iimbita sa inyong sumimba, na mga kaibigan ninyo, nangangahulugan lamang na mahal kayo ng kaibigan nyo na yan. Pero yung mga kaibigan ninyo, na iniimbita kayo na gumawa ng masama, magbisyo, maniwala kayo sa hindi, kayo ay hindi nila mahal. Bakit? Iniimbita ka nila sa masamang gawain. Sa halip na tulungan ka nilang hindi mapahamak yung iyong buhay, anong gagawin nila? Isasama ka pa nila sa sitwasyon nila. Nagigets ba natin? Kapag tumalikod ka sa Panginoon, mararanasan natin ang kadiliman. At huwag mong hayaang maranasan mo ito. Amen? In Job chapter 18 verse 6, sabi dito, the light in his tent become dark, the lamp beside him goes out. Siguradong napakadilim ng buhay natin kapag tinalikuran natin ng Diyos ng liwanag. Makinig kayo mabuti. Ang Diyos lamang ang ating liwanag. Wala nang iba. Kaya kayong mga babae, huwag kayong maniniwala kapag sinabihan kayo ng lalaki na, ikaw ang liwanag ng buhay ko. Kaya kayong mga babae, sa mga babae dito, huwag kayong masyadong kayong mga lalaki, huwag kayong pa-fall. Kayong namang mga babae, huwag marupok. Hindi ako magkakaroon sa kanya, hindi nga ako kinikilig eh. Binigyan ng flower, guys, especially mga kabataan, piliin ninyo na huwag tumalikod sa Diyos. Andito na kayo. Mga kabataan, tingin kayo sa akin lahat. Tingin sa akin lahat. Isang seryosong usapan to. Tingin sa akin lahat, mga kabataan. Dinala na kayo ng Diyos dito. At gusto ng Diyos na maayos ang buhay ninyo. Nasa inyo na lamang ang kapasyahan kung kayo ay tatalikod pa sa Diyos o mananatili kayo sa kaliwanagan. Pero ito lang sasabihin ko sa inyo. Habang lumalaki kayo, huwag niyong hayaan na mapariwara ang buhay ninyo. Kasi ang pagsisisi ay nasa huli. Andiyan ang mga A-group leader ninyo na ginagabayan kayo. Itinatama kayo sa mga mali ninyong ginagawa. Dahil mahal nila kayo. Kaya huwag kayong magagalit kung kayo napapagsabihan, napapagalitan. Hindi sila KJ. Ayaw lang nilang mapahamak ang buhay ninyo. At kayo ay mapapunta sa kadiliman. Kasi hindi nyo magugustuhan ang buhay na hiwalay sa Diyos. Uulitin ko, hindi nyo magugustuhan ang buhay na hiwalay sa Diyos. Tulad nung sabi ni Pastor Melvin sa mga kabataan na nakakausap niya. Gato lang naman yan eh. Kung hindi ka magseseryoso sa paglakad mo sa Panginoon, dalawa lang ang pwede mong kahinatnan, kulungan o kamatayan. Sino sa inyong gusto makulong? Astig ba pag nakulong ka? Hindi. Hindi natin kinokondem yung mga nakulong ha. Ako marami akong kilala mga nakulong, nabago ang buhay. Pastor, doon na lang kaya ako sa kulungan magpabago ng buhay. Gusto mo? Gusto mo munang makulong? May pagkakataon kang mabago ang buhay nang hindi ka nakukulong? Or kamatayan?
Kaya kayo mga kabataan sa panahon ngayon, napakatindi na ng kasamaan. Napakatindi na ng hatak ng mundo. Huwag kayong papayag na mahatak kayo ng kadiliman. Piliin ninyo na kayo ay lumakad sa kaliwanagan. Amen? Amen? Sabihin na nilang corny kayo, at least alam ninyo na tama ang ginagawa ninyo. Oo, hindi kayo cool. Si lahat. Bakit? Impyerno pupuntahan nila eh. Eh ano naman kung hindi kayo cool? Ang mahalaga, may Diyos ka. Hindi lang kinikilala, may Diyos kang sinusunod. Maraming mga tao, may Diyos na kinikilala, pero hindi sinusunod ang Diyos. Hanggang sa kinikilala lang. Tulad nga na sinasabi ko sa inyo, mga nanay, taas nga kamay ng mga nanay dito, papayag ba kayo na kilala lang kayo ng inyong mga anak, pero hindi kayo sinusunod? Okay na ba sa inyo yon? Sasabihin, for example, ng anak ni huwag na tayo magbanggit ng pangalan. Oh, sasabihin na lang ng anak ni Anita. Oh, kung sino mga Anita yan. Basta ako kilala ko ang mama ko. Basta ako may inang kinikilala, okay na yun. Papayag kayo mga nanay, sasabihin sa iyo ng mga anak mo, basta may ina akong kinikilala. Basta may ama akong kinikilala. Okay na ba sa inyo yun? Hindi. Kasi kung talagang kinikilala ka niya bilang magulang, ikaw ay kanyang susundin. Tayong mga tao, ganyan din tayong mindset natin eh. Mindset ba? Mindset ba? Kahit hindi nagsisimba, may Diyos na kinikilala. Ha? Ano sabi sa Bible? Huwag kaliligtaan ng pagdalo sa mga pagtitipon. 6 na araw kayong gagawa, ang ikapito ay para sa Diyos. Oh. Sabi mo, kinikilala mo ang Diyos, pero hindi ka sumusunod sa Diyos, hindi totoo ang pagkakilala mo sa Diyos. Yan yung mga taong nabubuhay sa kadiliman. Amen? Hindi alam kung saan pupunta. Amen? Number 3. The reward of our salvation will be lost. Sayang. The reward of our salvation will be lost. Hebrews chapter 6 verse 4 up to 6. Basahin nga natin lahat. 1, 2, 3, go. Sapagkat hindi na muling mapapagsisi at mapapanumbalik sa Diyos ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya. Next. Noong naliwanagan na ang kanilang isip, naranasan nila ang mga biyaya mula sa langit at sila ay naging bahagi ng mga tumanggap sa banal na Espiritu. Next. Naranasan rin nila ang kabutihang dulot ng salita ng Diyos at nadama ang kapangyarihang ihahayag sa huling araw. Next. Ngunit sa kabila nito'y tinalikuran nila ang Diyos. Ang mga ganyang tao ay imposible nang makapagsisi pa at tumalikod sa kanilang kasalanan. Next. Sapagkat sa pagtalikod nila sa Diyos ay para na rin nilang ipinakong muli ang anak ng Diyos sa krus at inilagay sa kahihiyan. Alam niyo ba, every time na tumatalikod ka sa Panginoon, ipinapahiya mo si Jesus Christ. Tignan niyo sapagkat sa pagtalikod nila sa Diyos, ay para na rin nilang ipinakong muli si Jesus Christ. Kapag tayo ay tumatalikod sa Diyos at gumagawa tayo ng kasalanan, nagpapatuloy tayo sa pagkakasala, parang pinapako mo ulit si Jesus Christ at inilalagay mo sa kahihiyan si Jesus Christ. Amen? Naunawaan ba natin? Sa Hebrews chapter 10 verse 26 chapter 27, sabi dito, sapagkat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa, pakilagay, Hebrews chapter 10 verse 26. 26. Yan. Sapagkat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, take note of the word, sasadyain. Sabihin natin lahat, intentional. Sapagkat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala nang handog na may iaalay pa upang mapatawad ang mga kasalanan natin. Grabe ano? Tanging ang kakilakilabot na paghuhukom at nagliliyab na apoy ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos.
Mapapansin natin sa verse na ito ng ang mga tao pala na tumatalikod sa Diyos at intentional na nagpapatuloy sa pagkakasala ay kumakalaban sa Diyos. Pastor, di ko naman po kinakalaban ng Diyos. Nagpapatuloy ka sa pagkakasala. Opo, gano'n na rin yun. Nagiging rebellious ka eh. Alam mo na nga yung tama, pero hindi mo ginagawa yung tama. Sabi dito, wala nang handog pa na maiaalay para sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan. Kaya habang nabubuhay ka pa, may pagkakataon ka pang makapagsisi. Paano na lamang kapag nawala ka na sa mundong ito? Wala ka ng chance. Anong iyong magiging future? Yan. Tanging ang kakilakilabot na paghukom at nagliliyab na apoy. Ano ibig sabihin nun? Impyerno. Amen? Sayang yung natanggap mong kaligtasan. Hindi mo pinaghirapan yung kaligtasan, ito ay regalo ng Diyos sa iyo. Tapos, ano nangyari? Nagpatuloy ka pa rin sa pagkakasala? Ito na, kakilakilabot na paghuhukom at nagliliyab na apoy ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. Instead of reward, God's punishment await those who turn away from Him. Sayang, reward sana ang iyong matatanggap, pero natanggap mo na lamang punishment. Sino sa inyo dito, sinasabi niyang hindi na siya tatalikod sa Diyos? Sino sa inyo dito, kaya mong sabihin na kahit anong mangyari, hindi ka natatalikod sa Diyos? Taas nga ang kamay yung mga kaya mong confident ka na kaya mong sabihin na hindi ka natatalikod sa Diyos kahit anong mangyari. Pumalakpak nga sa Panginoon. Dito ako magtatapos sa ating, the truth that can motivate us not to turn back, but to keep pressing on in the race before us. Ano ba yung mga bagay na pwedeng mag-motivate sa atin? Number 1, remember that where you are going is far better than what you left behind. Tagalogin ko, tandaan ninyo na yung iyong pupuntahan ay mas higit na maganda kaysa sa iyong nakaraan. Amen? Sadyang napakaganda ng buhay sa hinaharap kaysa nakaraan. Romans chapter 8 verse 18 up to 19, sabi dito, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasulukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw, sapagkat nananabik ang sanlikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Yung ating pagtitiis ngayon, yung ating paghihirap ngayon, yan ay walang-wala sa mangyayari sa hinaharap. Kasi may better na inihanda si Lord para sa atin. Amen? Kapag nagpatuloy tayo sa takbuhing nasa ating harapan, mas magiging maganda ang buhay natin kaysa nakaraan. Amen? Kaya nga lagi nating dinideklara, ang buhay natin ay mas paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, pasagana ng pasagana, payaman ng payaman, at pabanal ng pabanal. Hindi lang yan basta deklarasyon. Kasi kung ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Diyos at hindi mo pinipiling tumalikod sa Diyos, maniwala kayo sa hindi, maganda ang hinaharap mo. Sabi mo nga sa iyong katabi, maganda ang inihanda ni Lord para sa iyo. Number 2, our present sufferings are only temporary, but God's reward in the future is eternal. 1 Peter chapter 5 verse 10. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong hindi matitinag. Siyang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Ang ating kinakaharap na problema ngayon ay may katapusan. Basta magpatuloy ka lang at iyan ay iyong malalampasan. Ulitin ko ha, ang ating kinakaharap na problema ngayon ay may
Katapusan. Matatapos lang yan. Walang problemang walang solusyon. Kasi kung may problema ka na walang solusyon, hindi yan problema. Tama? Tama ba? Basta may problema po ako pero walang solusyon. Ba't yung problemang walang solusyon? Eh lahat ng problema may solusyon. Alam nyo ba, tingin sa akin lahat, bago pa magkaroon ng problema, lahat ng solution naka-ready na. Sino sa inyo dito mahilig sa math? Di ba? Yung mga mahilig sa math? Marami ako nakikitang mga math genius na sometimes hindi kailang ituro ng teacher yung solution kasi kaya nilang gumawa ng sarili nilang solution. Di ba? Basta ang mahalaga, mapalabas mo yung resulta. Sino nakagawa ng ganon? Mali yung kanyang formula pero tama yung result. Na-experience niyo ba yun? Ako, mahilig dati ako sa math eh. Napagalitan ako ng teacher ko, sabi ng teacher ko, hindi naman ganyan yung formula tinuro ko sa inyo. At least napalabas ko po yung result, yung tamang sagot. Di ba? Bakit? Kasi bago pa dumating ang problema, nandyan na yung solusyon. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, huwag kang matatakot kung magkakaproblema ka. Sabihin mo sa iyong katabi, may solusyon na nakahanda ang Diyos para sa problema mo. Sabihin mo sa iyong katabi, no turning back. Magpatuloy tayo. Amen. Lahat ng handang magpatuloy pumalakpak na malakas sa ating Panginoon. And lastly, dito ako magtatapos, number 3, when you continue running the race, you bring honor to the God who called you. Sino sa inyo ito gusto niyang mabigyan ng kaluguran ng Diyos? Gusto niyo ba mabigyan ng kaluguran ng ating Panginoon? Isaiah chapter 43 verse 7, sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. Gusto ng Diyos na tayo ay magbigay ng kaluguran sa Panginoon. Kapag nagpapatuloy tayo sa ating takbuhin, nabibigyan natin ng karangalan ang ating Panginoon. Katulad ng mga magulang natin na may magandang pangarap para sa atin. Tingnan nyo ha, ang mga magulang ninyo may magandang pangarap sa inyo. Sila'y nagsisikap upang maiahon kayo sa kahirapan. Sila'y nagsisikap para makapagtapos kayo sa pag-aaral. Subalit, kung hindi na natin itutuloy ang ating pag-aaral, hindi natin sila nabibigyan ng karangalan. Isang malaking kalungkutan para sa isang magulang na ang kanilang mga anak ay hindi nagpapatuloy sa pag-aaral. Bakit? Kasi hindi naman yung pera ang usapan doon eh. Ang usapan doon yung effort, yung pagod nila para lamang makapagtapos ang kanilang mga anak. At every time na nagpapatuloy ka sa pag-aaral mo, kayong mga anak, nabibigyan nyo ng kasiyahan ng inyong mga magulang. Bakit? Ilang taon na lamang yung kanyang titisin para makagraduate ka. Kaya kayo mga kabataan, mag-aral kayong mabuti. Lagi sinasabi ng mga magulang, wala daw silang maipapamana sa inyong ginto, pilak o anumang kayamanan sa mundong ito. Tanging yang edukasyon lamang. At totoo yun, hindi lahat ng mga magulang kayang magpamana ng bahay, kotse, pera. Pero yung mapag-aral at mapagtapos kayo ng inyong mga magulang, isang napakalaking karangalan na sa kanila yon. Bakit? Kasi nairaos nila kayo ng maayos at nagawa nila ang lahat ng paraan para kayo makapagtapos ng pag-aaral. Gayon din sa ating Panginoon. Kung tayo'y nagpapatuloy sa takbuhin ng ating paglilingkod sa Diyos, kahit nakakaranas tayo ng kahirapan, kahit nakakaranas tayo ng problema at pagsubok sa ating mga buhay, nabibigyan natin ng karangalan ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, tuloy lang. Sabihin mo sa iyong katabi, wala nang lingunan. In John chapter 15 verse 8, napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masagana nagbubunga at sa gayo'y kayo'y magiging mga alagad ko. Dito ako magtatapos. Binigyan niya tayo ng lakas, buhay, at nag-provide siya ng lahat ng ating kailangan. Kaya't magpatuloy tayo sa takbuhing nasa ating harapan. Amen? Tayong lahat ay tumayo.
At sa oras na ito, if you really understand the message of this preaching, masasabi mo sa Panginoon na, kapag ako'y nag-decide ng sumunod sa iyo, hindi na ako tatalikod pa. Sino sa inyo dito, kaya mong sabihin sa Panginoon na, hindi na ako tatalikod kay Lord? Kaya niyo bang sabihin? Sa oras na ito, just close your eyes and let us feel the presence of God. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning. Sabi mo sa Panginoon, I have decided to follow Jesus, no turning back. Come on, lift your voice. No turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning. Come on, let's decide to follow Jesus. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Kapatid, hindi madali ang journey na tatahakin natin. Pero kung nag-decide ka na sumunod at maglingkod sa Diyos, piliin mo nang wag lumingon pa. Piliin mo nang wag bumalik sa dati. Dahil yung nasa unahan natin, yung future na inihanda ni Lord para sa atin, ay higit na mas maganda kaysa ating iiwan sa nakaraan. Amen? Pwede ba tayong lahat ay yumuko at pumikit at itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon? At sabihin natin lahat, I have decided to follow Jesus, no turning back. Come on, sabihin mo, no turn. Kung nagdidesisyon ka, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turn. Come on, ibuka ng iyong mga bibig, sabihin mo sa Panginoon, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no. Come on, sa pinakamalakas mong tinig, sabihin mo sa Panginoon, I have no turning back. Sabihin mo, come on, I have this. No turn. Minsan pa, sabihin mo sa Panginoon, I have decided
turning back. Come on, lift your voice. I have decided. No turning back. No. Sa huling pagkakataon, come on. Sabi mo sa Panginoon, I have no turning back. No turning back. I have decided. Sabi mo, no turning back. 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 No turning. Sabi mo, no turning back. No turning back. No turning. No turning back. No turning back. No turning. No turning back. No turning back. No turning. No turning back. No turning back. No turn. For the last time, sabi mo. No turning back. No turning back. Come on, palakpakan mo ang ating Panginoon. At patuloy mong itaas ang iyong kamay sa Panginoon. At sa oras na ito, sabihin mo, Jesus, I have decided to follow you. No turning back. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Ayan. Sige nga po, palakpak po sa Lord. Praise God. Ayan. Sino pong excited sa pagbibigay? Tayo po ay nasa tithes and offering ha. Sino pong excited na magbigay? Amen? Excited po ba? Muli nga po, palakpakan natin si Lord. Praise God. Ayan. Tanong ko po kanina kung sinong excited na makapagbibigay. Excited po ba tayo? Amen? Excited tayo hindi dahil kasi sinabi dito sa harapan na magbigay tayo, di ba? Hindi dahil sinabi ng simbahan or inutos ng simbahan, kundi excited tayo na makapagbigay sa ating tithes and offering dahil naniniwala tayo na panibagong pagkakataon na ibinigay sa atin to ng Panginoon para ipakita natin yung pagsunod natin, yung pagmamahal natin sa Panginoon. Amen? Magbibigay tayo dahil mahal natin si Lord. Amen? Magbibigay tayo dahil sinusunod natin si Lord. Amen? Naniniwala po ba tayo that God is faithful? Naniniwala rin po ba tayo na may pinlano ang Diyos sa buhay natin? Amen? Di ba? Kung naniniwala tayo na may magandang pinlano si Lord, gaya ng pagyaman, naniniwala po ba tayo, pinlano ni Lord na yun na yumaman tayo? Amen? Kung naniniwala po tayo, maging katiwa-tiwala po tayo or maging mapagkakatiwalaan tayo ng Panginoon sa isang utos niya, which is ang pagbibigay ng tithes and offering. Amen po ba? Amen? The point is, para maranasan natin yung katapatan ng Panginoon at para maranasan natin or matanggap natin yung kasaganaan na ipinangako sa atin ng Panginoon, maging katiwa-tiwala tayo sa pagsunod ng isang bagay na inuutos niya. Ano po yun? Ibigay po natin ang ating tithes and offering. Amen po ba? Amen. Kung handa na po tayong yumaman, di ba? Maging buhay po natin ang pagbibigay ng ating tithes and offering. Amen po ba? Amen. Handa na po ba ang ating envelope? Sa mga nakahanda na po ng mga envelope, yan, pakihawakan na. At sa mga wala pa po, pwede na po kayong kumuha ng envelope doon sa ushering. Ayan. So sa mga handa na po, pwede po ba natin itaas ang ating envelope at atin po ito ipanalangin?
Hallelujah, Father God. Salamat po sa oras po na ito, Father God, na pinagkaloob niyo po sa buhay ng bawat isa, Father God. Maraming salamat dahil muli dumako po kami sa panibagong pagkakataon upang kami po ay makabahagi sa pagbibigay, Father God. Hindi dahil sinabi lamang po ng simbahan, Father God, na magbigay kami, kundi dahil mahal ka namin, Father God, at sinusunod namin ang utos niyo. At handa po kami, ready na po kami sa kasaganaan na ipinangako niyo, Father God. Kaya narito po kami para ibigay po ang aming tithes and offering, Father God. At sa oras po na ito, Ama, amin po pinagkakatiwala ang bawat ipagkakaloob po namin sa oras po na ito. Dalangin po namin na sa lahat po ng malilikom sa oras na ito, Father God, ay magsilbi lamang pong mabungos ng sa inyong Panginoon, Father God, magamit po sa lahat po ng gawain ng inyong pong simbahan. Maraming salamat, Ama. I-bless nyo rin po ang bawat magkakapagbigay sa oras po na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pwede na pong makapagbigay. Praise the Lord. Tayo darako sa ating Holy Communion. Ito'y ginagawa natin sa pag-alaala sa ginawa ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. So, bibigyan lang tayo ng isang tinapay at kukuha tayo ng isang juice. At huwag niyo munang kakainin at iinumin, sabay-sabay tayong iinom at kakain. Sa oras na ito, ating ipanalangin ang ating kakainin at iinumin. Hallelujah. Father God, maraming po salamat sa pagkakataong ito na kami po magpapartake ng Holy Communion. Dalayan ko po, Ama, ang benepisyo ng iyong dugot na iyong katawan ay marisip ng bawat isa. Maraming po salamat. Ito po ay panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
lahat, itaas natin ating mga tinapay at sabihin natin lahat, salamat Panginoon, dahil po sa iyong katawan, nagkaroon ng kagalingan at ng kaligtasan. Tinatanggap ko po ang benepisyo ng iyong katawan. Sabay-sabay natin kainin. Itaas natin ating mga saro. Sabihin natin lahat, salamat Panginoon, dahil po sa iyong dugo, nagkaroon ako ng kalinisan at kapatawaran sa aking mga kasalanan. Tinatanggap ko po ang benepisyo ng iyong dugo. Sabay-sabay natin namin. Praise the Lord. Makakaupo muna tayo. Tayo darako muna sa ating short announcement. Okay, announcement tayo. Sige, kunin mo na yung mga cup before tayo mag-announcement. Yan, pumalakpak mo yung handa nang makinig ng announcement. Praise God. Okay. Announcement, every Wednesday, may ginaganap po tayo ditong prayer meeting, 6:30 ng gabi hanggang 8 o'clock. So, ini-encourage ko po ang bawat isa na tayo po ay dumalo ng ating prayer meeting. Okay? And, ano pa ba? Tulad na nabanggit ko kanina, this coming December 28, magkakaroon tayo ng Last Harvest and Christmas Party. So makakasama natin ang ating mga kapatid sa JA1 Bacnotan, Santol, Bawang, Nagilian at JA1 Banks. Yan. So makakasama natin sila at sama-sama tayong magpupuri sa last Sunday of the year. Okay? At magkakaroon din tayo ng last harvest. Ano po ba yung last harvest? Ito yung pasasalamat mo sa Panginoon sa loob ng isang taon. Bali, dalawa yung ating magiging last harvest. Kung saan yung mas preferred na magbigay ng last harvest ninyo is doon kayo magbigay. December 7 and December 28. Okay? December 7 and December 28. Yun po ang ating magiging last harvest. Ang ating Christmas party naman ay December 28, after ng service. Amen? So, are you ready na magpuri ulit sa ating Panginoon? Tayo ba'y napagpala? Kung tayo ba'y napagpala, tayong lahat ay tumayo at bigyan natin ng malakas na palakpak si Lord. Praise God! Isa pa pang malakas na palakpak para sa ating Diyos! Hallelujah! Sino ba sa iyo dito ay nasasabing no turning back kay Jesus? Amen? So tayo mga umitinay, let us shout! Come on! Hallelujah! Come on, clap your hands! Woo! Everybody say it! Every day, let us shout His name on high. Jesus died and now alive. He has risen from the grave to give us life again. Let us shout His name on high. Jesus died and now alive. He has risen from the grave. Give us life again. Sing with us. Oh, 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 oh. In the name of Jesus. In the name of Jesus.
died and now alive. He has risen from the grave to give us life again. Let us shout His name on high. Jesus died and now alive. He has risen from the grave to give us life again. Come on! Atas pa ating mga kabayan! Mga kaibahan, mga sa ating mga hallelujah! Here we go! Let us shout His name on high. Jesus died and now alive. He has risen from the grave to give us life again. Let us shout His name on high. Jesus died and now alive. He has risen from the grave to give us life. For the last time, say, let us shout His name on high. Jesus died and now alive. He has risen from the grave to give us life again. Let us shout His name on high. Jesus died and now alive. He has risen from the grave to give us life again. To give us life again. To give us life again. Say, oh, praise the Lord! Sige, palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Father God, salamat po sa umagang to. Salamat po sa katagumpayan na aming serbisyo. Salamat po, Ama, sa bawat puso, sa bawat tao na nandito po na handang nakinig ng iyong mga salita sa umagang to. Dalayan ko po, Holy Spirit, patuloy kang sumama sa kanilang buhay. Nang sa gayon, sa bawat salita na kanilang narinig, ito po'y maitanim. Ito po, Father God, ay mamunga sa kanilang buhay. Sa aming buhay, habang kami po'y nabubuhay sa mundong ito. At kami po'y habang nakikisalamuha sa bawat tao po sa kapaligiran, kami po, Father God, makikitaan ng mga bunga ng iyong mga salita sa bawat aming naririnig sa aming mahal na pastor. Holy Spirit, patuloy mo kaming samahan saan man kami magpunta sa aming pag-uwi. Ang libo-libo mong anghel ang patuloy na sumama sa amin, ang gumabay sa amin, nang makarating ng ligtas sa aming mga pansamantalang tahanan, madatnan ang aming pamilya na may galak at may ngiti sa kanilang mga labi. Salamat po, Ama. Salamat po sa pagkakataon na nandito po kami sa simbahang ito. Salamat po sa bawat salita na narinig namin sa umagang to. Higit sa lahat, salamat po dahil pinahintulutan nyo kami na marinig ang mga salitang ito. Salamat po, Ama. Ito po ang panalangin. May pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Itaas natin ating mga kamay. Hallelujah. Lord, igawad mo po sa buhay ng bawat isa ang walang hanggang pag-ibig ng aming Ama, ang kapangyarihan at pagpapala ng aming Panginoong Hesus, at ang walang hanggang pakikipisan ng Banal na Espiritu sa amin ngayon, bukas at magpakailanman. Lalabas po kami ng lugar na ito na kami po'y nakapag-desisyon na we will not turn back in Jesus' name. Marami pong salamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At patuloy tayong magdeklara sa buhay ng bawat isa. Always remember this. You are super blessed, you are highly favored, and you are forever loved by Jesus Christ. And no one can ever change it. To God be the glory. God bless everyone.